Wala nang ibang nagawa ang magsasakang si Tatay Herbert noong kasagsagan ng bagyong Emong kundi pagmasdan ang kanyang mga pananim na lettuce sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Basta Diyos ko na lang kung paano mangyari sa tanim namin. Kinakabahan ako, baka maanod yung mga gamit ko eh. Bukod sa mga magsasaka gaya ni Tatay Herbert, isa rin sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo ang pamilya ni Nanay Josel. Binaha kasi ang kanilang bahay sa Barangay Pico matapos umabot sa lampas bewang ang taas ng baha. Mahirap talaga. Affected na lahat yung pati yung work ko, tapos yung senior pa si father, syempre kawawa baka yung health niya. Yun, diba? That's why Then the kids na rin. Bagamat umalis na ang bagyo, patuloy pa rin namang nagpapaulan ang habagat. Dahil sa epekto ng mga ito sa bayan, kahapon July 29, isinailalim na ang La Trinidad sa state of calamity. So almost 30% kasi pag affected yung bayan mo ng almost 30% or more, doon ka na pwedeng mag-declare ng state of calamity. So tingin namin talagang majority ng ating mga farmers talagang apektado. Ayon sa datos ng La Trinidad LGU, humigit kumulang 11 milyon ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa infrastruktura at humigit kumulang 18 milyon naman ang pinsala sa agrikultura. Lahat naman ginagawa ng LGU yung kaya niya eh. Yung kaya niya para tulungan yung ating mga constituents. Nagipag-coordinate naman tayo sa lahat ng government agencies. And at the same time, palagi pa rin yung natin, may search and rescue pa rin tayo. Sa pagdideklara nila ng state of calamity, 30% ng emergency fund ang maaari pa nilang magamit sa kanilang pagbangon. Angel Arquero, RNG News.